Hi, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Bago details, reaction muna na General kung ano po yung inyong naging pagtingin do sa mabilis lang kanina na napagsasuotin ng robe at nagawa kanilang pagbubukas agad ng impeachment kanina, sir. Forthwith. Yeah. So, natupad yung mga sinabi ng Senate President Alan Peter Cayetano na ito po ay kanyang agad-agad na i-convene at yun naman ang nangyari. Ang nakakatuwa lang po dito dahil pati po yung presentation ng articles of impeachment ay nagawa na rin at may order na para sa issuance ng writ of summon sa ating Vice Presidente. Kaya nakita naman po natin na gumugulong na po ang hustisya. Sir, kamusta? Nakapasok ba kayo sa Senate? Kasi kanina monitor ko pa sa balita na hindi nyo alam kung ano ba, invited ba? Wala bang yes. natanggap na invitation? Anong naging resulta? Nagpunta muna kami malapit sa Senate pero hindi muna kami nagpunta sa Senate. Dahil baka mamaya bigla kaming ipatawag kasi nandoon po kasi sa rules na medyo naguluhan lang po kasi kami, no. So baka mamaya kami yung atasan na mag-present ng articles of impeachment. Pero yun naman po ay ginawa na kanina. Kaya since wala pa naman po kaming natatanggap na informal invitation galing po sa Senado, kami po ay nag-antay muna. So lahat kayo ng mga prosecutors nagpunta malapit sa Senate just to be sure. Yeah, just to be sure. Para lang po at least kung sakasakaling ipatawag kami, malapit na po kami sa venue. And also, sir, nabalitaan ko kayo ay nag-appoint na ng spokesperson. Yeah. Gaano po ba ka-crucial yung pagkakaroon ng tagapagsalita sa kampo ng prosecutor? Bakit kinailangan po ninyong magtalaga? Well, kasi since ngayon nag-convene na ang impeachment court, kami po ay limitado na ang aming mga sasabihin. Nandun po sa rules, no, ng Senate na we are barred from magbigay ng mga merit sa kaso. So hindi na po kami allowed na mag-discuss ng merito sa kaso. Kaya yun po ay siguro ang gagawa na po nito yung mga spokesperson. Sorry, bago ko po ipasa kay Chiki. Why Reneco? Ano po? Bakit po si Reneco ang Unang-una po, napilit ninyo? Unang-una, syempre, member siya ng House. Pangalawa, siya po ay bata at abogada. Si Reneco naman po ay abogada. So, marami pa po yan. Hindi lang naman po si Reneco, isa lamang po siya sa mga napipisil po namin. In the next few days, makikilala pa po ninyo yung mga iba pa po naming magiging tagapagsalita. Oo. Siguro expound lang po, Kong, no? Kasi sabi nyo, bata, abogada. Na-highlight nyo po yung bata. Why is this important po? Well, unang-una, para maintindihan din po, no, ng mga kaskababayan natin, itong mga nangyayari at unang-una si Reneco very articulate at kabisado ang batas at kabisado rin itong dahil kung makikita po ninyo, isa po siya sa mga actively na nag-participate sa Committee on Justice kaya mas maipapaliwanag po niya ng maayos. So moving forward po, refresh our memories kasi baka hindi naman lahat nakakaintindi sa proseso, no. So ngayon nga po nag-convene na into an impeachment court yung Senado. Sabi nyo nga po na prepare na po yung summons also sa inyong part po sa side po ng House. Ano po ang i-expect na po ng publiko? Sa ngayon, kami po ay tuloy-tuloy na nag-prepara at ina-anticipate na po namin kung ano po yung magiging mga legal strategies na amin pong gagawin. And in the process po, kami rin po ay nagbe-betting na ng mga tatay yung private prosecutor na mga makakasama po namin. Pero syempre, kailangan piliin sa lain po namin yung mga yan dahil syempre hindi naman lahat po pwede na... Kasi ang dami ngayon nagbo-volunteer, sa totoo lang po. Pero syempre, hindi naman po lahat
mapipili po namin dahil unang-una very confidential po yung mga magiging legal strategies namin. Siyempre ayaw din namin na maglilik ito basta-basta. Pag sinabi niyo pong private prosecutor, of course, yung public po, kayo po yon sa House of Representatives. Tama po ba? And yun yung 11 po kayo, kung hindi ako nagkakamali. Yes, Tama opo. po ba? So pag sinabing private, of course, outside of House of Representatives, ilan po yung sa private po? Nasa proseso, ipafinalize po namin within the week. Sa ngayon, may mga pangalan pa ng mga binabanggit, may mga sinasuggest yung mga kasama namin, at may mga nagpapadala po ng mga feelers. Oh, may limit din po ba yun? Kunwari sa inyo po 11, sa private po ilan po? Or wala pong limit? Wala naman pong limit, pero syempre, ang importante yung expertise nila at may kukontribute nila sa kaso at sa trial. Kong Joel, baka hindi pa pwede, pero baka lang naman pwede, malaman namin. Yung alam namin nasa estado na kayo, yung panel na napaghati-hatian na kung sino yung naka-assign doon sa 4 na articles of impeachment. Hindi ko alam kung pwede, allowed na kayo sabihin kung saan kayo na-assign doon. Pero, paano ito? Depende ba kung paano, kung yung kailan tatalakayin kung sino mauna doon sa 4, depende sa Senate o meron na kayong idea kung ano yung unahin doon. Pasensya na kayo, hindi ko po muna may i-discuss yan. Okay lang. Pero at least, sir, yung decision kung ano yung mauuna, Yeah. is decision po ba yun ng Senate? Or you can suggest, paano po ba yung Well, proseso? I understand po pwede kaming Yeah. mag-propose. Kung yung sa private prosecution panel mo pa pala, no, yung babalikan ko lang po. Sabi niyo po, depends on their expertise. Ano pong expertise ang hinahanap po natin? Well, siyempre, unang-una yung makakatulong sa amin dahil kakailanganin namin ng mga forensic, no, yung mga magagaling sa mga pagdi-decipher ng mga numero. Dahil unang-una, sorry Go pa. Okay lang, Okay sir. na po. volume ng mga ebidensya. Lalong-lalo na dito po sa issue po ng ill-gotten wealth at saka syempre yung kanilang mga expertise sa pag-handle ng trial, mga trial techniques. So, syempre mahalaga rin yan dahil alam naman po natin na yung makakaharap din po namin ay mga batak sa trial practice. Sir, sorry, why is it important na mag-hire din po kayo ng private prosecutors, gayong 11 na po kayo na prosecutors from Congress? Ano po yung wisdom doon? Well, unang-una, halos karamihan sa amin ay medyo kalawang na sa practice. Kung titignan ninyo, ang talagang nasa practice na lang dyan na matagal si Congressman Shell Jokno na I think more than 40 years or 30 years na nasa practice at recently lang naman siya na naging congressman. So, malaking bagay din yun sa amin. At ilan po ulit yung tinatarget ninyo na ma-hire, sir? Na private prosecutors? Wala pang definite. Tsaka walang limit po, no? Wala naman pong limit. As long as, siyempre, yung mga ito naman, mga nagbo-volunteer. Alam nyo, Kong Joel, ma-share ko lang sa inyo na kami sa media, naghanda kami sa posibleng another coup d'etat kanina dun sa Senado o Yeah. pagpapalit ng liderato. No? Kasi buong weekend din yung pinag-uusapan. Pero alimbawa lang, sabi kasi nila, tomorrow's another day, sabi ng mga taga-Senado. Kapag may mangyaring pagpapalit ng liderato sa mga susunod na araw or siguro next week, may epekto ba ito doon sa proceeding? Well, definitely. Siyempre, kahit pa paano, medyo madedelay dahil siyempre may mga proseso rin yan na mga gagawin. Pero kami, ang focus lang namin is itong hearing. Ngayon na nagbukas na na-convene na ang Senado bilang impeachment court, kami ay puspusan ng paghahanda. Yeah. Okay. Kong Joel, thank you ha. Sa uulitin pala, yun pala sasabihin ko. Thank you po. Maraming salamat. Maraming pong Mabuhay po salamat. kayo.